Mga sangkay, eto pag-usapan po natin ang naibalita na banat di umano. Tila baga pahaging pito na banat ni Isko Moreno o si Yorme laban po kay Joey De Leon patungkol po sa isa sa mga mabibigat na issue mga sangkay na ginawan nga po ito dati ng mga conspiracy theory. Ano kaya itong banat na ito mga sangkay at bakit napakabigat nito? So, trending topic tayo ngayon mga sangkay, pero kamusta muna ang lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Naway okay lamang po kayong lahat, lalo-lalo na yung mga solid sangkay. Anyway, bago po tayo magsimula mga sangkay, no? Bago po tayo magkalimutan, ito muna, subscribe nyo muna yung ating YouTube channel. Dito sa YouTube, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell. At pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Napakadali lamang po niyan mga sangkay. So, ito na. Pag-usapan na po natin ito. Itong patungkol po kay Yorme Isko, ito po kasi yun. Isko Moreno's mention of Pepsi Sparks controversy. Ito daw po ba ay isa sa mga, kumbaga, pahaging po kay Joey De Leon? Kasi mayroon po ditong banat. Ito kasing itong Pepsi. Siguro naman marami po yung aware sa inyong lahat. No, siguro naman aware po ang lahat sa inyo patungkol po sa issue na yan. Na sinasabi nga po na marami pong gumawa ng conspiracy theory patungkol po ito kay Joey De Leon. Sino pa ba? Si Tito Soto? Or basta mga ganun mga sangkay. Pero tinanggi naman po ito mga sangkay at wala rin naman po talagang kumpirmasyon tungkol po dito. Pero ito nga po, Isko Moreno, host of Eat Bulaga ng mga halusos. Dudugtungan lang po natin of Eat Bulaga ng mga halusos doon sa GMA. Found himself in the midst of a social media frenzy after making a reference to a popular soft drink brand associated with fellow hosts Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon. Ito na, mga sangkay. During the August 22 episode of the G Sagedli segment, Isko engaged in a conversation with a contestant about her personal life. He casually asked, "May asawa? Nasaan?" To which the contestant responded, umiinom pa ng soft drinks, Yorme. Okay. Pambira, okay ha. Okay pala yung pahaging, no? Wait lang, inom lang ako tubig, mainit eh. Isko quickly. Ito, nag-reply mga sangkay. Si Isko, ang sabi ni Isko, ano yon? Pepsi? Tapos, ito, may video mga sangkay. Ito yon, tingnan natin. Mukhang ito ata yun. Ito. 2 pesos isa. Opo. Magkano po na inaabot mo? Ano po, 3.5 lang. Talaga, 3.5. May asawa? Meron po. Ayan na. Saan? RB, where are you? RB, asawa ko! Oy, RB, asawa ko! RB! Umiinom pa ng soft drinks, Yorme. Ayan na. Ito na yon mga sangkay. Alin, Pepsi? Yun yung banat. Hindi ko lang kung nag-reply na po dito yung mga host ng original Eat Bulaga mga sangkay tungkol dito. Pasimpleng banat po ito. For me. This is my own opinion, mga sangkay. May naman tayo. Malaya po tayo magsalita kung ano po yung natin. Basta ito po yung naisip ko. Marahil banat po ito. Kaya Joey De Leon. Alam niyo naman mga sangkay kung ano po yung issue, di ba? Ay nako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Tapos, eto, ang nangyari,
Alin, Pepsi? Alin, Pepsi? Alin, Pepsi? Alin, Pepsi? Okay. Sige. Tumawa si Buboy, oh. Yan kasi yung issue na yan, mga sangkay. Marami po yan. Maraming gumawa ng conspiracy theory tungkol dyan. Okay? Marami pong gumawa ng conspiracy theory. Sa YouTube, mga iba't ibang klaseng mga vlogger na gumagawa ng ganong klaseng vlog. At dito nga natumbok yung nasabing mga tao na mga host ng Itbulaga. Pero mga sangkay, wala pong napatunayan dyan. Alam nyo na siguro, hindi ko na kailangan ipaliwanag yan mga sangkay about sa Pepsi. Okay, thank you, thank you. O diba, si Buboy medyo awkward yung tawa niya eh. Okay. Sige. Okay. Thank you, thank you. Mamaya, ito natin si Harvey. Opo. Sige. Meron po. Marami po akong anak. 6. Mabuhay po kayo, nanay. Ito. Ano ba to? Bakit may singit kaya dito kay Lano? Tingnan nga, ano ba to? Sasagot ba? God bless po. Opo, wala problema. Opo. Ay, maraming salamat po. Sige po. Napakabait Yan lang nito nyo kayo, Mayor. maambon. Mayor. Magalang sa matanda, Ay, hindi inalisan ng mic. Oy, my goodness. Parang balikan po ito mga sangkay. Ito, panoorin nyo mo. Ito kayo, maambon. Magalang sa matanda, Ay, hindi inalisan ng mic. Ayun. Yun pala yung banat mga sangkay ng nila Joey De Leon kasi 'di ba nga po nung nakaraan mga sangkay may isa pong matanda doon, no, isang lola na nagpasalamat sa TVJ. Tapos ang ginawa po ni Isko Moreno at saka ni Buboy, inalisan po ng mic. Marami pong hindi po nagustuhan ng ganong klaseng ginawa nila. Yan ang huwara na may. Yan ang huwara ng mayor. Wala, talagang banatan na po ito. So, dito natin napapatunayan mga sangkay na mayroon po nga talagang clash na nagaganap ang dalawang panig. Ang mayor, ang dating mayor at ngayon mga sangkay itong mga host ng original Itbulaga na sila Joey De Leon. Walang sinabi yung ibang mayor. Walang sinabi yung ibang mayor. Galang ang matatanda. Yun ang importante. Eto na. Ay, nako. So, ngayon, mga sangkay, di ba ito yung mga comment, oh? Oh no, it's Pepsi, sabi ni Isko. Totoo nga yung Pepsi na nabanggit ni Isko Moreno. Live pa sa TV. Let's see kung may pasaring pa rin yung Joey De Leon sa Itbulaga. Ayan, mga sangkay. Umiinit, no? Talagang umiinit po itong banggaan. Pero, syempre, sa madaling sabi, wala pong minatbat dito sila Yorme Isko. Kung itatapat po natin ang mayor ng original Itbulaga ngayon na si Jose Manalo at itong dating mayor na si Yorme Isko Moreno, wala po yan sinabi mga sangkay, diba? Talagang ang mananalo, yung nasa TV5 na mayor, talagang wala, hindi po yun hindi po nalalaos. At saka pagdating po sa ratings naman, di ba? E80 pa rin po talaga yung nasa mataas. Kahit po anong banat dito ni Isko. At saka, tigilan na yung pasaring. Kumbaga, kung gusto ni Yorme talaga na bumanat about sa Pepsi na yan, maghabla na po doon sa korte. Ayun lamang. Para magkaalaman na kung ito nga ba talaga ay... Kasi marami pong nag-aabang dyan. Sa totoo lang mga sangkay. Marami po ang nag-aabang dyan noon pa. Kasi nga, ang dami pong gumawa ng conspiracy theory tungkol dyan. Alam nyo naman, pag sinabing conspiracy theory, pwede siyang maging totoo. O pwede siyang totoo. Pwedeng kalokohan lang na ginawan lamang po ng kwento. Diba? Ganun po yung conspiracy theory. Pero, well, kung yung banat na yon ni yung medyo matalim na banat ni Yorme Isko.
siguro kung kayang patunayan ni Yorme Isko yun, idaan na po sa korte para magkaalaman na, banggitin na po mismo ni Yorme, ito po yung hamon ko, Yorme, banggitin mo na mismo para magkaalaman na kung ano nga ba talagang totoo. Yun ay kung matapang ka. Diba? So ano po ang inyong komento mga sangkay sa banat ni Yorme kay Joey De Leon at sa EAT? I-comment nyo lamang po sa ibaba. At syempre ngayon, bago po tayo magkalasan dito, no? Subscribe nyo muna itong isa kong YouTube channel. Hanapin po ninyo sa YouTube, Sangkay Revelation. So kapag nakita nyo na, i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Oy, 7,000 subscribers na po pala ito. Maraming salamat po sa mga bagong salta dito. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.